Welcome back to my video. Ito na naman si Inday Bagat, ang iyong open-minded vlog. For today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa biglaang paglambot ng inyong sandata. Naranasan mo na ba, Dudong, yung nasa kalagitnaan kayo ng pag ano-ano dyan, no? Pag-ana-ana dyan, no? Tapos bigla na lang siyang lumambot. So, ito yung mga dahilan kung bakit nagkaganon ka, no? Based po ito sa aking binabasa at ni-research. So, disclaimer, ako po ay isang OFW na mahilig magbasa. At ako po ay hindi isang doktor na kung saan, kung ano yung sinasabi ko, ay paniniwalaan na ninyo. Ito ay based lang po sa aking kaalaman sa pamamagitan ng aking pag-research, pagbabasa, at pakikinig sa mga doktor sa usapang ganito. Kasi minsan nga, naranasan ko rin naman na sa kalagitnaan ng aming pagmamahal-mahalan ay bigla na lang lumambot si Manoy. So kung gusto mong malaman, Dodong, kung ano yung mga ginagawa mo o yung mga tips na may papayo ko dito or paano para matapos mo ang mga pangyayari na gano'n, no? So, nakakahiya naman ang mga pangyayaring na gano'n, no? Lalo na nung expected na bakbakan ay yung parang nag-expect yung babae ba na grabe to na bakbakan ang mangyayari. So, paano nga ba maiwasan ang mga ganito at ano yung mga tips na maibibigay ko para maipapatuloy yung pagtigas, no? Yung patuloy na maging masaya, no? So, panoorin po ng buo ang video na to. So, disclaimer ha, kung ayaw nyo manood, hindi kayo open-minded sa mga ganito, huwag ka na pong manood dahil para lamang to sa mga taong may jowa, may karelasyon at may bukas na isipan. So, ano nga ba yung topic natin ngayon? Naranasan mo na ba na sa kalagitnaan kung saan andun ka na sa rurok, no? Andun na kami sa rurok at biglang-bigla na lang naging palyado ang makina ng sasakyan, no? So, you know what I mean. Inano ko na lang para hindi malata ni Lolo YouTube. Andun na kayo sa rurok, kasagsagan ng yun. Tapos bigla-bigla lang napalya yung makina. Biglang namatay yung makina. So, ano yung gagawin ninyo sa mga panahon na yan? Paano nyo bubuhayin? Mabubuhay mo pa ba? So, ito yung mga rason kung bakit nangyari yan. Alam nyo yung pagtitigas ng mga makina, no? Kung paano buhayin ang makina ay tinatawag nating erection. Diba? Ano ko lang siya? Erection. So, alam mo yung erection ay composed of dito, brain, composed of emotion, heart, composed of muscles, composed of nerves, and of course, composed of blood flow. No? Kung wala po yan, sa mga isal man lang sa mga binabanggit ko, ay absent sa panahon na andon kayo sa rurok ng inyong pagmamahalan, ay of course maging palyado po talaga yung sasakyan, no? Palyado po talaga yung makina na sinasakyan, no? Bigla na lang talaga yung yuyuko, no? Napaloy, no? Because consists of emotion. Kung bigla kayong andon tapos iba yung takbo ng isip ninyo, na may mga problema pa pala kayong hindi na-resolva. Pero sa sobrang excited mo, sa sobrang excitement mo na anuhin siya at andun ka sa emotion mo na parang galit ka. Kasi minsan kasi mga lalaki kasi ganyan, no? Pag galit, andun yung eagerness na, lalo na pag mag-away, anong nakikita mo sa kanya? Nawala sa akin. So, ito ba yung gusto mo? Ito yung gusto mo? Sige. Ipasok. So, yun na nga. Para ka ng dyan. Pasok agad. Pero bigla na lang nalunoy. Kasi nakonsensya sa ginagawa niya sa asawa niya.
Ganyan yung parang example ba, no? At minsan, bigla na lang na ganun. Kasi nga, may iba palang iniisip. Yung parang, uy, bakit ko inano siya? Hindi ko naman pala to siya mahal. Iba pa lang yung mahal ko. Mga ganun na eksena, no? Na andun kay Saruro, kalagitnaan na lang. Pero napalya pa siya. Dahil po yan consists of emotions, consists of brain, nerves, blood flow, and muscles. Pangalawa pong dahilan kung bakit na ganun, 'di ba? Kung walang mga ano diyan, no? Sabi ko niya absence of one of the compost sa tinatawag na ganyan ay palyado. So second na dahilan kung bakit palyado po yung makina ay yung tinatawag nating may mga naramdaman ka na sa iyong katawan. Either may hypertension ka na, may sakit ka na sa puso, hindi na kwalipikado yung pangangatawan mo para gumawa o mag-execute ng mga ganong bagay, no? May mga maintenance ka tapos nalilimutan mong inumin. Isa yan sa mga dahilan kung bakit napalya yung makina. So number 3 na rason kung bakit pumapalya yung makina sa panahon ng kasagsagan, no? Number 3 na po na rason ay yung marami kang bisyo sa buhay. Tayo sa continuation kay naputol nga sa ating pagdadaldal kay tinatawag tayo ng ating amo. So yun nga yung sinasabi ko nga mga rason, number 1 na rason kung bakit pumapalya ay yung absent ang composer ng ating kung bakit tumitigas. Absent yung brain, absent yung emotion, nerves, and muscle. Isa sa mga ganyan na absent, palyado talaga. Pangalawang rason, may mga maintenance ka na at nakalimutan mo tong inumin at hindi handa ang iyong pangatawan na gampanan ang role na yon. So number 3, ito yung tinatawag nating marami kang bisyo sa buhay. Mahilig kang maganon, mahilig ka uminom ng mga ganyan. So, ano ang gagawin? Live a healthy life, no? Para hindi ka maging palyado. Kasi once na palyado ka, ay of course, ilisan talaga ka sa asawa mo, di ba? Papalitan at papalitan ka ni Inday kung palagi ka lang ganyan. So, imbis na mag-smoke-smoke ka dyan, ipunin mo yung pera para pang ganyan. At yung pang ganyan, ipunin mo at i-date mo si asawa mo kung makaipon ka. Kasi ganyan yung mga gusto ng mga asawa na bigyan mo ng oras sila, no? Hindi palagi na lang ganyan, palaging ganyan. So ikaw lang po ang masisisi sa buhay mo kung bakit iniwanan ka. So ano pa ba yung rason na masasabi ko? Kung ito yung binabanggit ko lahat ay hindi pa rin gumagana, no? Ano pa rin siya, palyadaw pa rin siya pagdating sa panahon. Ano yung mabisa mong gawin? Pumunta na po kayo sa espesyalista na doktor tungkol sa mga bagay na ganito para naman ma-voice out mo kung ano nga ba talaga ang problema at ma-check nila kung ano at saan nag-umpisa at nagsimula ang mga problema na ganito. Sila ang may alam at dalubhasa sa mga bagay na to, no? So puntahan nyo yung pinakamalapit nyo espesyalista sa mga ganito, no? Hindi porket nanood ka ng mga vlog tungkol sa ganito ay mag-self-medication ka na. So kailangan mo pumunta ng doktor para ma-check ka, para malaman mo kung ano ang dapat mo talaga gawin kung lahat ng sinasabi ko ay wala pa ring epekto sa iyo. So dodong sana may nakuha kang kunting kaalaman. So love your wife, love yourself is the best. Kasi kung hindi mo rin mahal ang sarili mo, paano na yung asawa at mga anak mo? So ikaw po yung hari, ikaw po yung haligi sa pamilya. So kung ikaw ay inaanay, paano mo maipatayo ang inyong pamilya? So better love yourself, care yourself, mga dodong, di ba? So sana may natutunan kayong kunting tips galing kay Inday Bagat. So salamat sa panonood and good luck sa buhay mag-asa.